Magandang araw sa inyong lahat. Ako po si Kuya Don. Ipapakita ko sa inyo yung aking apat na herbs na tinaniman ko ng mga herbs na usually ginagamit ko po sa aking kalusugan. Umpisahan natin dito sa serpentina. Madalas po itong tinatawag na serpentina pero ang proper name po nito ay sinta. Alam naman natin na ang mga dahon nito ay mapapait. At dahil ngayon ay iniiwasan ko na magkape, madalas sa umaga gumagamit ako ng mulberry leaves bilang tsaa, pero paminsan-minsan gumagawa din ako ng serpentina tea kasi nga ito ay mapait at nakakatulong ito para magpababa ng aking blood sugar. At doon naman sa bandang ayun, ito naman yung dollarweed, pero ito ay madalas na tinatawag sa maling pangalan na gotokola. Ang gotokola at dollarweed ay magkaiba. Pero siguro dahil nga tinawag din siyang gotokola kasi halos pareho yung mga health benefits niya. Ito po ay ang benefits po nito. Nakakapagpatalas po ito ng ating memorya, yung kalusugan ng ating memorya at nakakatulong din po ito para madiklag yung mga bara-bara sa ating ugat. Ang mga dahon po nito ay pabilog. Sa ibang probinsya, tinatawag itong takip kohol, pero ayun, dito sa Metro Manila, madalas na tinatawag itong gotokola, pero kagaya na sinabi ko, ang proper name niya ay dollarweed. Ang mga maliliit na dahon nito, ginagawa ko lang po itong salad, ay mga ganyan. Kasi kapag malalaki na kagaya nito, medyo mapait na at hindi na siya ideal na kainin ng hilaw. Pero yung iba nakikita ko, ini-stir fry nila yung mga malalaki. Pero ako naman, ang kinukonsume ko lang dito yung mga maliliit na dahon kagaya nito kasi masarap itong isalad o isama sa iba pang gulay kagaya ng lettuces o kaya naman ay pipino o kaya lagyan mo lang ng kamatis. Ayun, na napakasarap. At saka doon, ito naman yung oregano. Maraming klase ang oregano pero ito yung Cuban oregano. Ito yung pinaka-common dito sa atin sa Pilipinas. Kapag kami po ay nakakaranas ng ubo o kaya sipon, hindi agad kami umiinom ng mga gamot na nabibili sa butika. Inuunan muna namin na gumawa ng tsaa kagaya nitong mga dahon na maliliit. Binabanlaan lang namin ng mainit na tubig o kaya naman kumuha ka ng mainit na tubig, ilagay mo sa tasa tapos lagyan mo ng mga 3 piraso ng ganito tapos iniinom mo. Mga 3 hanggang 4 na araw, okay na po yung ubo nyo at nawala na yung pangangati ng lalamunan. Pero siyempre, kung may mga pagkakataon naman na hindi agad nakukuha sa mga ganito, ayun, saka kami nagpapa-check up at umiinom kami ng gamot na binibili. Pero ito muna yung first aid namin. Kadalasan naman, kapag ito lang mag-aantay ka lang talaga ng mga 3 hanggang 4 na araw, mawawala na yung ubo mo at syempre, kumbaga ito yung natural na first aid natin sa lunas para sa mga ubo o kaya naman ay sa mga sipon. Ang mga dahon nito ay pwede ring dikdikin at ilagay sa mga kagat ng insekto. Halimbawa, may kagat ng mga lamok o kagat ng ano paman. Ang mga dahon nito dinidikdik lang tapos itinatapal doon sa balat kung saan yung may kagat. Tapos hahayaan mo na lang siya, mawawala na yung pangangati at saka hindi na siya magsusugat. Ayan. Ipapakita ko na rin sa inyo yung aking mga ipinunlang buto na itatanim ko next week. Ito po yung madalas nyong makita sa aking mga video. Ito po yung bush sitaw. Alam naman natin, yung bush ay isang uri ng sitaw na hindi nangangailangan ng trellis. So halimbawa, mahilig ka sa sitaw pero wala kang espasyo o ayaw mong gumawa ng trellis, ito yung klase ng sitaw na pwede mong itanim kasi hindi po siya gumagapang at saka maliit lang po yan, bush lang siya. At kapag maganda yung lupa, maganda yung bigay mong fertilizer, ang isang puno nito ay pwedeng magbigay ng hanggang 30 piraso ng sitaw. So tuloy-tuloy po ito kasi base sa aking experience, ang isang puno nito ay nagkakaroon ng 3 batch ng pagbunga. So talagang sulit na sulit kahit na maliliit lang siya kasi yung busitaw parang sa ibang probinsya ang tinatawag itong sitaw na turo. Pero ayun,
pwede siya sa mga container lang, kahit sa mga 6 liters ng mineral water, pwede po tayo magtanim. Pwede nga rin po tayo magtanim nito kahit sa mga bote lang ng soft drinks. Madalas na ipinapakita ko sa mga video ko na nagtatanim ako nito sa mga ano lang, sa mga container lang, sa mga galon, sa mga pinaglagyan ng mineral water. Ayan, ay ito po naman, ito yung tinanim kong ipinunla kong buto ng okra. Ayan, hindi pa siya tumutubo pero mayroon na siyang mga lumalabas. Sa kanyang tabi, ito po yung Baguio beans. Ayan, ang Baguio beans po ay parang ano lang din siya, parang busitaw lang siya. Hindi siya gaano lumalaki at although pag naglagay ka ng gapangan, gagapangan po talaga yan, pero pwede nating kontrolin yon. Magtitirim lang tayo na magtitirim, tapos magbubunga siya na magbubunga. Ito ay itatanim ko lang sa mga galon o kaya naman sa mga pinaglagyan ng soft drinks. Kapag galon ang pinagtaniman ko, 2 piraso nito, pwede na. Pero pagka soft drinks lang, 1 piraso lang nito, pwede na tayo makapagtanim. At ito naman sa kanyang tabi, ito yung pipino. Madalas din ako magtanim ng pipino dito sa rooftop. Kasi ang pipino, wala pang 2 buwan, makakapag-ani ka na. At saka syempre, mahilig kasi akong gumawa ng mga salad. So, ito yung pipino na, o ito yung pwede nating isama sa iba pang gulay kagaya ng lettuce, kagaya ng spinach o kung ano pa man. Ayan, sa mga susunod na linggo o kaya naman ay sa pagsisimula ng taon, uumpisahan ko na siyang itanim. Ayan po. Ito naman yung aking tanim na mga alugbati, 2 po yan. Ito po yung green yung stem niya at saka doon sa bandang itaas niya, ito yung purple stem niya. Ito po ay ready to harvest na. Dati hindi ako kumakain ng alugbati kasi sa amin sa probinsya hindi namin ito kinakain, kumbaga parang ornamental lang ito kasi nga maganda yung tangkay niya. Pero napakasarap pala nito kapag nasanay na yung panlasa mo, saka masustansya. Ito po ay ready to harvest na. Isa ito sa mga leafy greens na madaling maani sa loob lamang ng hindi hihigit sa 1 buwan. Pwede mo nang mapakinabangan yung mga dahon niya. At madalas na ito ay ini-stir fry lang namin. Pero yung mga maliliit na dahon kagaya nito, ayan, ito yung mga maliliit na dahon, masarap po yung gawing salad o kaya naman ay pwede nyong isama sa iba pang dahon kagaya ng lettuce, spinach o kaya naman isama mo na rin sa talbos ng kamote kung gusto mong maiba naman yung panlasa mo. Ayan, kagaya po nito, pwede pa po yung maging isama sa salad. Pero yung mga malalaking dahon kagaya nito, medyo matapang na kasi yung lasa niya, parang lasang lupa. So maganda ay stir fry na lang ito o kaya naman ay pakaluan lang o kaya naman banlian lang na mainit na tubig, tapos bahala ka na kung ano yung sausawan na gusto mo. Ayan, usually ito po ay vining. Naghahanap po yan ng gagapangan, pero para maiwasan yung paggapang niya, puputulin mo lang ng puputulin yung mga ano niya, yung mga galamay niya para magkakaroon ng mga branches yung bandang ibaba. Kakapal siya ng kakapal, tapos magdadahon siya na magdadahon. Ayan po. Dito naman sa bandang ibaba, ito po yung mga tanim kong kamatis na kinalabasa. Diyan na po lalaki yan. Ayan, napakamahal po ng kamatis ngayon, kaya kailangan na nating magtanim talaga ng kamatis kasi sa palengke nakikita ko talagang napakamahal. Ayan, ito po ay nakalimutan ko na kung ilang weeks na, pero nasa vegetative stage pa lang po yan. So siguro mga 2 weeks from now mag-uumpisa na po yan na mamulaklak. At kapag namulaklak na, syempre yung bulaklak nagiging bunga. At yan, ang mga pataba naman nito at tamang pag-aalaga ay meron na po tayong na-upload dito sa ating channel. Paki-check nyo na lang kung paano ang pag-aalaga ng kamatis na kinalabasa.